Ang paksang ating tatalakayan ngayon mga idol ay kung paano nakamit ni Gon ang kanyang kakaibang abilidad, kasama ang kanyang panata, kung gaano ito kalakas, bakit si Nanika ang kinailangan para siya ay gumaling, at kung may babalik pa ba ang kanyang nen. Kaya siguraduhin panoorin niyo ito mga idol hanggang dulo. Umpisahan natin sa dahilan kung bakit ginawa ni Gon ang panatang ito. Nagsimula ang lahat nang pumasok sila sa kastilyo at makita ang liwanag na nagmumula sa loob. Ngunit kasabay ng liwanag na iyon ay ang kadilimang unti-unting bumalot kay Gon. Isang kadilimang nagbago sa kanyang pagkatao, nagpalit sa kanyang aura at bumulag sa kanya sa realidad. Ang pagbabagong ito ay nagsimula nang mapatay ni Pito ang kanyang kaibigang si Kite. Mula noon unting-unting naipon ang galit at pot ni Gon. Kahit pa nailigtas siya ni Killua, nanatili ang paniniwala ni Gon na buhay pa si Kite. Tinanggihan niya ang katotohanan kahit alam ni Killua bilang isang assassin at hunter na wala ng pag-asa ito. Ang matinding pag-asang ito ang nagtulak kay Gon na magpatuloy. Habang lumalaban siya kay Knuckle, hindi lang lakas ang ipinakita niya kundi ang depresyon niyang makita muli si Kite. At dahil dito mga idol, kahit si Knuckle ay napilitang magsinungaling at sabihing buhay pa si Kite. Ngunit ang katotohanan ay iba mga idol, ang katawan ni Kite ay kinokontrol na lamang ni Pito. At dahil wala nang nagsabi kay Gon ng buong katotohanan, lalo siyang nabaon sa maling pag-asa. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nauwi siya sa isang mapanganib na desisyon. Nang muling magkita si Gon at Pito, inilabas niya ang lahat ng kanyang galit kahit pa pinakiusapan siya ni Killua at ni Pito na maghintay habang ginagamot si Komugi. Nanaig pa rin ang kanyang emosyon mga idol. Umabot pa sa punto na sinabi niyang walang pakialam si Killua kay Kite. Isang malinaw na senyalis na wala na siyang tamang pag-iisip. Nakipagkasundo si Gon na maghihintay kabalit ng pagpapagaling kay Komugi. Ngunit sa likod nito handa siyang pumatay. Ipinakita nito na unti-unti nang nawawala ang kanyang moralidad at nagiging mas mapanganib pa siya kaysa sa mga Chimera Ant. At nang sabihin ni Pito ang katotohanan na patay na si Kite at wala na siyang magagawa, ito ang tuluyang nagwasak kay Gon. Dito pumasok ang kanyang panata. Ang emosyon ni Gon ay dumaan sa tinatawag na 5 stages of grief: denial, anger, bargaining, depression at acceptance. Sa huli mga idol, tinanggap niya ang katotohanan at kapalit nito isinugal niya ang lahat. Gumawa siya ng kasunduan gamit ang kanyang nen upang makuha ang lahat ng kapangyarihang dapat ay para sa kanyang buong buhay. Nagresulta ito sa kanyang adult form, isang anyong may lakas na mahihambing sa pinakamalakas na kwento. At sa anyong ito mga idol, napakalakas ni Gon, hindi siya matapatan ni Pito. Ang kanyang bilis, lakas at nen ay umabot sa sukdulan. Ang bawat atake niya ay kayang magdulot ng matinding pinsala hanggang sa tuluyan niyang matalo si Pito. Ngunit may kapalit ang lahat ng ito mga idol. Isinakripisyo ni Gon ang kanyang buong buhay, enerhiya at kinabukasan. Halos mamatay siya matapos ang laban na iyon. Ayon kay Pito, kahit mabuhay siya, mawawala ang kanyang kakayahang gumamit ng nen. At dito pumasok ang papel ni Nanika. Sa tulong ni Killua, nagawa nilang hilingin kay Nanika na pagalingin si Gon. Si Nanika ay isang nilalang mula sa Dark Continent na may halos walang limitasyong kapangyarihan. Siya lamang ang may kakayahang alisin ang sumpang dulot ng panata ni Gon. Gumaling si Gon, ngunit hindi bumalik ang kanyang nen. At ayon kay Jing, bumalik lamang si Gon sa kanyang normal na estado. At ibig sabihin nito mga idol, sarado muli ang kanyang aura nodes. Kaya kung nais siyang muling gumamit ng nen, kailangan niyang dumaan ulit sa proseso ng pag-aaral nito, tulad ng ginawa nila noon kay Wing. Ngayon mga idol, ang tunay na tanong ay hindi kung may babalik pa ba ang nen ni Gon, kundi kung gugustuhin pa ba niyang maging hunter muli. Dahil matapos makamit ang kanyang layunin na mahanap ang kanyang ama, nasa kanya na ang desisyon kung anong landas ang tatahakin niya. At iyon ang dapat nating abangan sa susunod na kabanata ng kwento.